May isang barangay sa bayan ng Buwak na masasabi kong may kahirapang marating dahil sa matarik na daan papasok sa lugar na ito. Ito ay kahit na may layong humigit kumulang 10 kilometro lamang ito mula sa kabayanan. Dito ay meron ding konkretong kalsada at araw-araw namang may bumabiyahing sasakyan papunta rito. Ito ang barangay Agumay-Mayan. Nakalatag pa sa lungan ng Borol ang matarik na kalsadang kailangan mong daanan para makapasok sa barangay na ito. Bagamat may kaiksiyan ng matarik na bahagi ng kalsada, ay pagsubok pa rin maituturing ang pagdaan dito dahil sa pagiging makipot at sa ilang parte ay may lubak at may lumot. Parte ng paninirahan sa isang mataas na lugar ang madali ang pagpasyal sa mga magagandang tanawin. Ngunit kaakibat nito ang mga pagsubok na siyang nagbibigay ng pagkakakilanlan sa paraan ng pamumuhay ng mga tao dito. Tara at samahan nyo kaming tuklasin ang mga natatagong ganda, ang mga pagsubok sa paninirahan at ang mga kakaibang pamamaraan ng pamumuhay sa mataas na lugar ng Barangay Agumay-Mayan. Ayan o, pag sa tarik naman. At explore natin yung loob nitong Agumay-Mayan. Ito nga curious na curious ako kung saan baga papunta itong kalsadang ito. Dahil nung bata pa talaga ako, madalas dito lang ako napapadaan yan. Papunta nga niya, Puyog. Ngayon, kapag nadaan ako dito, di syempre makikita mo yung pataas na yan. Eh, yan naman, dead end yan. Kaya hindi man lagi napupuntahan. Kaya nung bata pa ako, sobrang curious ako sa lugar na ito. Ikaw pre, ilang beses ka nakapunta dyan? Maraming beses na panaghahatid sa mga kaklase kong mga laog. So ayun, masalungan ulit tayo at sana maraming bayabas doon. Alright, masalungan na naman kami guys. Una pa lamang ay bumungad na agad sa amin ang matarik na kalsada papasok sa lugar na ito. Sobrang tarik guys. Sobrang tarik. Pero kaya namin to. Kaya namin to. Hindi pre, primera. Primera. Welcome to Taro muna natin kung ano mga pwede natin i-explore. Grabe, tarik talaga. What's the view? Nabanggit sa amin na may dead end o hangganan ng farm to market road na aming binabagtas. Kaya pagkarating pa lamang namin ay una na namin sinadya na abutin ang dulo nito. Habang binabaybay namin ng kalsada ay sandali kami napatigil na makasalubong namin naglalakad ang isa sa mga residente ng Agumay-Mayan na nagkataon namang kakilala ni paring Reden. Di niya inakala ako magkukumustahan lamang sila. Ngunit hindi ko inasama makakarinig ako ng kwento tungkol sa isa sa mga kaugalian sa pagpapamilya na posibleng naipasa sa kanila ng mga ninuno nila noong una. Ibig sabihin po, nalakad mo lang talaga lagi? Ang sipag talaga ni ate. Ay, may motor eh. Sinong gamaneho? Oh, ikaw naman din eh. Ay, lito. Hanggang saan po inalakad mo? Mula amin hanggang Balimbing. Paano po yung pag-uwi mo nito? Halimbawa, ganun din po. Oo, lakad ko din. Layo. Oo, Layo. ganun talaga. Walang magagawa. Ay, malayo eh. At saka ang mahal ng pamasahe namin dito. Magkano pa masahe? Mula bayan hanggang dito. Minsan nakunan kami ng 70, 65 kababa. Kuha sa tarik kuya. Ang plano po namin, lahat po ng barangay ay vlog namin. Wow! Yeah. Sana all. Sure! Okay. Kayo po napapasyal dito sa inyo. Kaya Ay, sino po kayo? ako po ay Wawi TV kung tawagin. Si Ah. Wawi ito po. Wawi. Ay. Ako po yun, Congrats. Baka gusto mo kung Kabiruan ko yan sa kantin. Ah, Magkabiruan kami. Kahit sa estudyante, at ako'y nanay na, kabiruan ko ang mga bata. May siroy sa bahay. Ay, may kalamay ako. Oo. May daladala ako. bawon mo yata yan ate? Hindi. Abi ko kay Wawi para ako'y maalaala niya Pero lagi. pre, meron na ako. Oo, Ay,
Hati na lang kita. Baong ko yun, di kanya ka na lang bibigay. Kasi minsan ko lang siya makita eh. Wala na. Huwag ka na. Taga rito ka naman, nakain ka na ng siroy. Ang dami. Ano? Grabe. Grabe siya. Magayo magkalaki kita. Ano pong pangalan niyo po, ma'am? Florilyn Malilom po. Si Ma'am Flor. Wawi po. Ako po may 10 anak. 7 babae at saka 3 lalaki. Siyempre, nung bata-bata pa ay kailangan ay may anak na lalaki talaga sa isang pamilya. Kung ikaw walang lalaki, ang trabaho mo isa kang maghaharabas. Kasi hindi ka nakatapos ng pag-aaral. Sino pa ang tutulong sa iyo pa ikay matanda na para magharabas ng mga nyug? Kung naman ang anak mo ay lalaki nga and then may trabaho, pwede naman siyang mag-hire na maghaharabas para maging kapalit ng tatay niya at matulungan ng tatay. Ganun yun. Ilan po ang anak niyo pong lalaki? 3. 8 siyang 10 yung 3. Ibig sabihin, hinabol niyo po yung mga lalaki. Oo, lalaki. Kung ako lang, ako yung babae, siyempre ako nanganganak. Ayaw ko na. Kaya lamang sabi ng biyanan ko, mahirap daw talaga ang walang lalaki sa pamilya. Saan po kayo niyan ngayon? Papunta po ako dyan sa bayan. Sa paghahanap-hanap ng makabuhay. Joke. Dahil nga pag may kabuhayan, yeah. Bago kinuha pa natin yung kalamay. Ay, hindi. Yun Binig. talaga ibigay ko. Yun. Yan ay mula sa puso. Kaluluto ko ng buhay nun. Oh, mainit. All! Mainit-init pa. Oh. Salamat po. Uy, sana all. Hati naman kita dito. Akin yung plastic at ako'y magakuha daw ng siroy doon. Sige na. Apo. Ano na kayo? Maraming salamat po. Sige. Kayo piga pa kalaog-laog dito. Bye-bye po. Bye. Ingat po ate. Ah. Dito na kami. Masalungan na naman kami. Let's go. Matapos ang pakikipagkwentuhan ay tumuloy na kami sa hangganan ng kalsadang dinaraanan namin. At dito ay nagkataon namang may papasalungan tricycle lula ng mag-asawang iigib ng inumin tubig. Okay. Maigib pala sila. Oo, mahigib ako. Hindi kami nahigib ng inumin. Mahirap pala ang tubig dito. Parang mineral water yung natin. Kami ay papunta dito sa may boundary daw ng Agumay-Mayan tsaka Puyog. At nakita namin dito sila ay maigib ng tubig. At dito daw ay fresh na fresh ang tubig, manamis-namis sabi kanina. Sa may saampung parte ang bahay ninyo? Doon sa baba. Sa baba, ang layo po ng igiban nyo. Ano po? Inumin lang naman. Mhm. Inumin lamang. Parang dyan. Ang layo yun. Malawak ang parang dyan. Ang hirap magsalungan ng gamit pa parang. Nagdagdag po yun. Sa taas na rin talagang may magandang bahay din dito. Ay ito, lumang bahay na. Bahagi rin kami nakipagkwentuhan at aming nalaman ang problema sa tubig na madalas na kinakaharap ng mga taong naninirahan sa matataas na lugar. Wala nang patayan yan. Yun po nga na yung maganda dyan. Tuloy-tuloy ang ano yan. Ganyan. Bago na sila, yung nalupa pang nagdagdagaling yung Dito ang bahay sa iba. Maraming bahay dyan. Pang ano po siya, pang ligo po at saka Pang inumin. Ang inumin. Mineral. Taga ulan yan na hindi manalabo. Ang tatapong lugar nito. Mahag na yan. Maliit pa ako dito na kami naigib ay. Mhm. Tagarian ako sa Kanaway ay. Ito talaga ang challenge dito pala. Siyempre, itong Agumay-Mayan, yun nga, yung pagpasok pala dito, anong tarik na? Ay maakit ka pa ng gulpe ang tarik dito para ka lang makaabot dito sa lugar na ito. Ayun. So kung atuusin naman, kung ako nga tanungin, ito ay magkaroon lang ng storage, tapos ma-distribute ng maayos, hindi na kailangan umakit ng tao dito. Sana ay masolusyonan po ito. Para hindi mahirapan yung mga tao na mag-gib. Ngayon ay andito ko sa parteng taas-taas nung inagakunan nila ng tubig, nung source nila ng tubig. Isa sa mga challenge, kapag nandito ka sa mataas na lugar, yung tubig, yun, awa ng Diyos, merong dito, source ng tubig. Makakapal yung bundok dun sa taas, parang nag-aakto siyang sponge na naghahawak ng tubig. Hindi siya kagaya ng mga surface water na madaling maapektuhan kapag umulan. Di ba? Pag ang tubig ay nasa surface, pag umulan siya, madaling maglabo. Sabi nila, manamis-namis daw ang tubig dito. Kami naman ang matikim ng tubig na inasabing manamis-namis. Sabi nga ni mga gagandang bagay ang hirap kunin, kagaya ng tubig dito sa Agumay-Mayan, mahirap akyatin.
Andito nga ni pala tayo ngayon sa Turil, sa Agumaymayan. At sabi nila, meron daw ditong sobrang sarap na tubig na animo ay parang mineral water. Pero pag umuulan, hindi daw lumalabo. Ito na yung nasa harapan ko na, kaya atikman natin kung talagang totoo yung inasabi nila. Let's go! Basta sa aking pagkakalasa, masarap siya! Masarap nga! Masarap talaga? Basta sa panlasa ko ay sa unang higop para siyang normal na tubig, pero habang natagal siya sa bibig mo, para siyang may kaunting tamis-asim na lahok. Ayun. Tapos pag lunok mo, parang normal na tubig na ulit siya. Maya-maya pa ay humanap na kami ng mahawang lugar na pwede namin tambayan. At una kaming napadpad sa direksyon ng papuntang Kanaway. At kainin na namin ring binigay ni Ate Floreline. Nakakatuwa sa totoo lang. Dahil isipin mo, baon niya na ito, binigay pa niya sa amin. Siyempre, bawal naman tumanggi sa grasya. Maraming salamat po, Ate Floreline. Uy, ang the best ka talaga. Ayun. Kalamay. Kalamay ng Agumaymayan. Kain na tayo. Cheers pa. Cheers. Kain na. Sarap! Kalamay guys. Ate, tatlo na. Solid, ang sarap. Matapos naming magmerienda ay pumunta naman kami sa Borol ng Turil ng Agumaymayan, kung saan matatanaw ang kailugan ng buwak at ng iba pang mga tanawin. Para kong hihikain dito. Kailangan ko ng energy. Kahanap na naman ng spot na pwedeng laugan sa sunod. Ano kayo, kaya pa? Kaya pa. Ayun o. Yay! At saka medyo maayos na yung panahon. No? Mag-ninja tayo dito. Napakaganda mo, Agumaymayan. Papakita ko lamang yung 360. Lawak na kaparangan ito. Tanaw po talaga yung view. Tanaw, pati dagat, pawa, at saka yun. Butun. Kasing level niya yung Mampaitan Palayugan po. Butun at saka apito. Akala ko ito na yung sobrang ganda, may paggas maganda pa po. At ngayon ay papunta kami dun sa isa pang kaparangan dito sa Agumaymayan. Kundi ni sa parting area ay maganda na. Mas maganda pa raw dun, yung matatanaw, overlooking. Dahil musika si so real. Grabe ang kaparangan dito ah. Uy, sa may daan papuntang mainit yan. Ayun o. Ay, salamat. May natira din doon sa tanim kong bayabas. Hilaw pa. Awesome. Tunay naman nakaka-relax at nakakainganyang balikan ng ganitong lugar para tumahan, makapag-set ng picnic o kaya naman ay makapag-camping. Saktong-sakto para sa mga taong naghahanap ng tahimik na lugar para makapag-isip-isip o kaya naman ay makapagkwentuhan. Pababa na kami na makita namin ng isa sa mga pangunahing kabuhayan dito sa Agumaymayan, ang pagbebenta ng lukad o kopra. Dito ay napansin ko rin kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng farm to market roads. Malaking kabawasan ito sa trabaho ng mga magsasaka at ng kanilang alagang hayop sa paghahakot ng mga sako-sakong lukad. Matapos ito ay saglit rin kami tumahan sa mababang paaralan ng Agumaymayan.
Dini ay nakakwentuhan rin namin yung kapwa naming content creator na si Kuya Lewis tungkol sa pamumuhay ng ilang mga tao dito sa kanilang lugar. Masanayan din lang yun. Yung mga estudyante nga rin dyan na naglalakad ay. Nalakad na lang po. Ay doon nga ni dati dyan sa Turil. Hmm. Dati hanggang dyan lang ang karsada niya na eh. O di nagawa ng karsada pa ron. Nakabili na ng mga motor yung mga tao dyan. Masanayan na rin lang. Pre, pag sa isang lugar at adjust na lang yung tao doon sa lugar na naanuhan nila. Adapt ka na lang sa lugar. Maya-maya pa ay muli naming nasaksihan ang isa sa mga pagsubok na nakasanayan na ng mga tao dito sa Agumay-Mayan. Ang mahirap na akses sa tubig. Galaba. Tagalaba pala po kayo. Diyan, sa baba. Yun ang problema pala dito. Tubig. Tubig pala ang problema dito. Ay, talaga. Ang hirap. Hindi Lalo man. na kami matanda na. Naku, mag-aigib pa kami. Nakaon pagka yung matagal na hindi nabubumbahan. Hindi pa na po yun, nanay. Wala Wala nga niyo. Mabalik pa ako. Ayun na. Makuha ako ng pangkaon. Wala. Makuha muna ako. Awan ko merong laman yung anong yun eh. Drum. Parang ginwara itangker. Agalingan mo pre. Nay, maiyak po ako din ng ano. Kaya yun. Pag isang buhos po, isang hila ko, nay. Yan. Alagyan muna. Taas, pakitaas. Pakian. Yan. Yun. Kinaon na. Ano na, pump na? Yan, punuin mo. Isang ano halaman. Sigaw. Sira na pati wari yung doon na namin. Ayun! Oh. Ayun! Mahina na humigo par. Bigi! Bigi naman, boss. Wala pa. Ay, marami pa pala. Sige daw. Ganda si nanay ah. Wala pa. Ano po yan, nay? Pag halimbawa po na naka-on po natin, hindi na po mawalan ng tubig yan. Matagal mawala. Yun. Kailangan po pala na akaunin. Oo, pag yung wala kang nagagamit. Sa mga gustong umigib dito sa Agumay-Mayan, pumunta na kayo dito sa barangay Agumay-Mayan at maraming tubig dito, libreng-libre. Libreng-libre. Ako pa ang mag-ano sa inyo, mag-bomba. Bomba. Ako na. Tubig talaga. Tubig ang kailangan namin talaga dito. Marami naman tubig ay nila narating sa bahayan. Parte ng aming paglawag ang pagtikim ng mga pagkain sa mga lugar na pupuntahan namin. Kaya dumaan na rin kami sa isang food establishment malapit sa may tower, ng Skyly Food Hub. Hindi sulit ang laog pag walang pagkain. Iba parang. Makain tayo ng gayat-gayat. Oo. Kain na guys. Tingkat lang pagkain. Order kami ng chami. Yan. Kay parang Rodel may kanin sa akin. Burger ka sa akin. Lahat ng burger ka sa akin. Sarap ng pagkadali yun. Lagyan ng kaunting kanin, subo. Sarap. Malasa yung pansit, masarap yung kanin, malambot, at sobrang lamig pa ng tubig. Saan yan? Skyly Food Hub dito sa may tower ng Agumay-Mayan. Yun, pagsalungan. So ngayon naman ay papunta naman kami dun sa parting papuntang Puyog. First time pumapunta rin na atinin natin kung anong madadatan doon. Kuya Pawi? Dahil bihira rin kami mapadpadini, ay pinuntahan na rin namin yung mga kalsadang bago pa lamang sa aming paningin. Ano, bike lane? Yeah. Ayun. Yeah. Oo, pero mata. Tignan yung nature ng nature. Kamu biglang liko. Uy! Uy! May kalsada!
kapag nga ito ay napag-connecta na, mas malaking pabor para dito sa nasa taas na dito na dumaan sa puyog, hindi na dito sa matarik. Matarik lang. Abot din naman pala nagaduri dito eh. Tabi-tabi po. Kikirahan po. Grabe yung pagkakayakap ng baliti dun sa mangkaw. Lebron. Ito na oh. Boundary na yan, pre. Hop, 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 hop. Oh, puyog na kami. Puyog na to ha. Puyog na, puyog na. Nasa puyog kami ngayon, mabalik na kami ng Agumaymayan. Eri daw yung boundary, yung malaking puno ng mangga. Tapos ito, puyog na siya. Tapos ito, purok. Kaper ng Agumaymayan. Dito na lang ulit ako nakakita ng talabong. Dati marami sa talabong. Konti lang ang talabong sa Tagwak. Matapos ito ay sinubukan rin namin makisali sa mga kabataang naabutan naming naglalaro ng basketball. Nice one! Nice. Nice. Oh, highlight. Nice one. Malay mo, nandini pala ang shooter ng Agumaymayan. Woy! Nice one. Shooter na mga taga Agumaymayan ah. Para kay Bebe Labs. Abaw, lamig. Lamig. Para kay Bebe Labs. Yay! Uwian na! Isang araw bago kami lumaog dito ay nakatanggap kami ng paanyaya galing kay Kuya Marvin. Isa sa mga residente dito rin sa barangay Agumaymayan. Noong una ay plano lang talaga namin makipagkilala at makipagkwentuhan sa kanya. Ngunit hindi rin namin nakalain na may mga bagong lugar pa kaming matutuklasan dahil sa kanya. Ipinakita niya sa amin ang daan sa mas maiksing ruta papuntang Balimbing at isinama niya rin kami sa lumang bukal na tinuturing nilang huling takbuhan kapag nakakatiyan ng ibang bukal at poso sa mas matataas sa parte ng barangay Agumaymayan. Palapit kita sa may tower pala. Talapit sa may tao. Pero ito talaga yung lumang daan. Dati dito yung hanap buhay dati kasi ng tatay. Yung tuba. Yung tuba na yun, dadalhin naman ng mga kapatid ko papunta dito sa Balimbing dyan na krusado dyan. Yung mga kamag-anakan ko naman. Ayos pa rin daan. Pero wala na kung na pa rin na naigib. Wala na naigib. Pero buhay pa rin yung daan eh. Buhay na daan at dito ako nag-ilan ng ating baka. Oh, may kamalig pa oh. Ayun oh. Baka ito yung nasabing nadaanan ni Ma'am Salin. Oo, pwede dito. Si Ma'am Sali. Dito dumaan. Yung mga sali na malapaho. Opo. Ay, matutuwa yun si Ma'am Sali. Oh, grabe. Ang ganda ng view. Overlooking. Pinakado pa ng mga 5 minutes yan. Nandun na tayo sa may kina Michael doon na doon. Opo. May bakit ko yan. Ayun. Dito yung daan. Pag binaba mo pa ng konti, yun na yun. Kailangan medyo madamo na rin doon sa baba. Kaya hindi na, wala na talagang nadaan halos. Grabe. Kitang-kita ang panamay. Tapos dito naman yung sinasabi kong bukal. Titingnan ko muna kung ma-access natin. Ayun, papunta kami doon sa dating nagakunan daw ng tubig dito pag walang wala. At kapag tag-init, summer, ito talaga yung takbuhan ng mga tao dito. Ay, grabe. Yan yung bukal na hindi na nakaubusan ng tubig. Kala mo kang kahirap ng tubig dito. Pag walang wala ka dito ka na. Hirap pag talagang tag-init. Sobrang hirap. Kunting linis na lang to.
mahawanan ulit ito. Pero kung may magabahay dito ay alternate sa kanila yan. Punta ka talaga sa suksuki ng Agumimayan. Oh, ano yun? Dami na nagligo din eh. At kung may puso dito, sinong naigib dito, parang ang layo dito sa bahayan. Tumataga tower. Ah, Pag konting nga natin yung kalsada ng tower. Dito lang siya kung meron na ano na siya oh. Na ano yan, bagsakan ng nyug. Bagsakan ng Nung nagpal. nakaraang buwan. Kunting ano na lang to sa Pero okay pa yan, gumagana pa yan. Isa sa mga kakaibang bagay na pwede nating masaksihan sa Agumaymayan ay ang hindi pangkaraniwang paraan ng pagbabiyahe ng mga tricycle na papasok dito. Bagaman may isang jeep na bumabiyahe paakyat dito, ay marami pa rin pasaherong sumasakay sa mga tricycle. Dahil sa tarik ng kalsada papasok rito ay ibababa muna ang 2 o 3 pasahero. Ito ay para masigurado ng mga tricycle driver na kakayanin ng kanilang mga sasakyan ang pagsalunga sa humigit kumulang 500 metro ng matarik na parte ng kalsadang papasok sa Agumaymayan. Kain talaga. Pagdating sa may tower ay ibababa ang unang grupo. Tsaka naman babalikan ang ikalawang grupong naiwan sa may waiting shed. Pagsalungan ng ikalawang grupo ay muling sasakay ang unang grupo ng pasahero. Muling mapupuno ang tricycle at tuluyan na silang ihahatid sa kani-kaniyang bababaan. Ilang taon na po kayo nagbiyahe ng ganito, yung natigil dito, nasa lunga, ganun po? Wala pang naglalakad pa lang kami dito. Lakad. Wala pang masyadong tricycle. Opo. Hindi pa Lalakarin namin yan doon. Pero hindi pa siya kalsadang maganda. Opo. Yung may Road pa yan. mga lubak sa gitna na Rough puti. road pa. Ito pong babaakyat, mga ilang taon na po itong hindi po makasalungan ng puno. Ilan taon na to? Opo. May 20 years. Kailan ba dumami ang tricycle sa Mga 20 years siguro. Ah, Ilan 20 ginawa ito, kalsada? Opo. 20 20 years na Maaaring po. ganun siguro naman. Hindi man yan ang kasada dati. Ang kasada niyan, kakaliwa dito. Doon, naigat sa kabila. Binago yan. Lalako. Tatlo. Tatlo lang po ang kaya. Pag maliliit, apat. Mabuti nga, may ganyan na. Dati wala, lakad lang. Noon ay madalas lang ako maintriga tuwing nakikita ko ang kalsadang pakit ng Agumaymayan. Ngayong napalaog na kami rito ay nasagot rin lahat ng mga tanong ko tungkol sa kung ano yung mga tanawin pwede makita rito. Sa kung anong pakiramdam nung dumaan sa matarik na kalsada papasok sa lugar na ito. Mga tanong sa kung paanong makisalamuha yung mga tao rito at mga tanong tungkol sa kakaibang pamamaraan ng kanilang pamumuhay rito. At akin na pagtanto na minsan pala yung pagsubok rin mismo na kinakaharap ng mga tao sa isang lugar ang kadalasang magtuturo sa kanila ng mga diskarteng makakapagpabuti at makakapagpagaan ng kanilang pamumuhay.